nakaraang buwan, pumutok ang issue sa flood control na nagbunyag ng samot-saring aligasyon ng korupsyon sa iba't ibang proyekto ng pamahalaan. Na maraming proyekto para sa flood control ay palpak. Maraming reaksyon ang nakita natin. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. Katakot-takot na batikos mula sa social media, protesta, hanggang mga panawagan na papanagutin ang mga sangkot at ibalik ang perang galing sa buwis ng taong bayan. Mag-aapat na buwan na ang issue, ngunit ang mga makapangyarihang opisyal na iniimbestigahan ay hindi pa rin naparurusahan. Dito natin makikita ang punto ni Andrew Haywood na manunulat ng Politics 5th edition. Bumabagsak ang demokrasya kapag humihina ang legitimacy ng pamahalaan. Ang tiwala ng mga mamamayan ay natitinag dahil hindi natutupad ang pananagutan ng pamahalaan na siya sanang pundasyon ng sistemang demokratiko. Ngunit alam ba talaga ng mga Pilipino ang tunay na ibig sabihin ng demokrasya? Lumipad ang aming team patungong Marikina, Quezon City at San Mateo, Rizal upang magtanong sa ilang mamamayan tungkol sa definisyon nila ng demokrasya. My name is Michelle Jasian and I'm 10 years old, and for me, democracy is about voting. Hello, my name is Dustin Ezekiel. I am 16 years old, and for me, the definition of democracy is letting people have the power to choose over their leader. My name is Jana and I'm 16. For me, democracy is a freedom of speech. Jared Gabriel Gutierrez, 21. Ang demokrasya para sa akin ay ang pagkakaisa ng mga tao laban sa mga katiwalian. I'm Mary Gilby San Sebastian. I'm 20 years old. And for me, democracy is having the opportunity to voice out and defend its rights. Si Andrew Haywood ay isang kilalang political scientist at author ng librong Politics 5th edition na malawak na ginagamit sa akademya. Sa kanyang mga akda, malinaw niyang inilalagay ang mga pangunahing konsepto ng politika, demokrasya at pamamahala sa paraang madaling unawaan. Ayon kay Haywood, ang demokrasya ay higit pa sa simpleng pagboto. Isa itong comprehensive system na naglalayong lumikha ng legitimacy o ang pagkilala at pagtanggap ng mamamayan sa kapangyarihan ng pamahalaan. Ang demokrasya ay nagpo-promote ng legitimacy sa tatlong paraan. Una, consent at participation. Pinapakita ang consent sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga mamamayan sa mga institusyon, sa pagsunod sa patakaran, at sa paglahok nila sa mga proseso tulad ng pagboto, political parties, at civic engagement. Ang participation ang nagbubuklod sa pamahalaan at mamamayan. Compromise, conciliation, at negotiation. Sa demokrasya, magkakaibang interes ang kailangan pagtagpuin, kaya mahalaga ang kompromiso sa pamamagitan ng debate, eleksyon, party competition at iba pang mekanismo dahil natutulungan nitong mamuhay ng mapayapa ang magkakaibang grupo. Feedback system. Binuksan na natin yung sumbong sa Pangulo website. Ang feedback system ang nag-uugnay ng inputs ng mamamayan, mga hinaing, pangangailangan, pressure sa outputs ng pamahalaan tulad ng polisiya at programa. Dahil dito, nagiging responsive at accountable ang gobyerno. Upang mas maunawaan pa natin ang konseptong ito, pumasok tayo sa konteksto ng Pilipinas. Maaari nating gamitin ng principal-agent model upang mas maunawaan ang ugnayan ng mamamayan at mga politiko. Tayo ang principals, ang mga mamamayan, at ang mga politiko ang agents. Sila ang inuutusan nating kumilos para sa ating interes. Sa modelong ito, inaasahan nating i-deliver ng agents ang mga polisiya at serbisyong naaayon sa kagustuhan ng principals. Ngunit, nagkakaroon ng problema kapag hindi nagiging responsive ang agents. Dito pumapasok ang issue ng accountability. At kapag hindi na tumutugon ang mga institusyon sa pangangailangan ng tao, lumalalim ang political disenchantment o ang pagkadismaya, pagkaputol ng tiwala at pagiging detached ng mamamayan sa politiko. Kaya kung titignan natin, ang laban para sa demokrasya sa Pilipinas ay laban para sa tamang proseso, malinaw na responsibilidad at tunay na ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. At laban din ito para sa ating partisipasyon, pagkat sa huli,
Tayo ang principals, ang mamamayan, at karapatan nating tiyakin na ang kapangyarihan ay ginagamit para sa bayan, hindi para sa sarili. Sabi nga ni Maring Jessica Soho, hindi ba ang magpapalugod sa ating